CWR holder na hinuli sa pagbebenta ng ibon. Bakit? So yun po yung ating tatalakayin sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. So mainit-init pa na balita sa group natin, sa Facebook page, sa social media, ang pagkahuli ng isa nating kahabi na CWR holder. Bakit siya nahuli? Sa pagbebenta niya ng species. So yun po yung ating tatalakayin. At kung bagong viewers po kayo sa channel na ito, ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. So, hayaan nyo munang maibahagi ko yung report ng special unit ng 3rd Maritime Police. So, sa illegal wildlife trader na nahuli in bypass operation in Imus City, Cavite. So, alam naman natin na marami tayong mga kapwa mag-ibon sa Cavite. At member pa siya yung ating nahuling kahabi sa Philippine Indian Ringneck Breeder Association. Sa grupo, meron po tayong group na Indian Ringneck Breeders Association. So nakatid na rin po siya ng seminar regarding po sa pag-handle ng mga exotic birds. So hayaan nyo munang ibahagi ko sa inyo yung report ng 3rd Special Unit. Personnel of the 3rd Special Unit Operation successfully conducted an entrapment operation by bus that resumed in the apprehension o yung pagkakahuli of an individual involved in the illegal trading of wildlife animals in Imus City, Cavite. So yun po nangyari. During the operation, the suspect was caught. Pagkadakip, nahuli in the act of illegally selling wildlife animals without the necessary permit required by the law. So ito po yung tatandaan natin ha. Ano ba ang nagiging basihan ng mga maritime police o yung 3rd Special Unit Operation na tayo ay dapat huliin sa pagbebenta ng species? Ang sabi nila, without the necessary permit required by the law. So merong pagkukulang or pagkakamali ang pagbebenta natin ng species kaya tayo nahuhuli. So tatalakayin po natin ito mga kahabi. Iisa-isahin natin kung ano ba ang dapat. The suspect had earlier agreed to sell 4 species of live Indian ringneck for the amount of 28,000 pesos. So malaking halaga rin po ito mga kahabi. Upon completion of the transaction, the suspect was immediately apprehended, nahuli o dakpin by the operation team. So yun po ang nangyari. The successful operation highlights the continued commitment of the 3rd Special Operation Unit in enforcing, so pagpapatupad ng wildlife protection laws and preventing the illegal trade of wildlife species, ensuring o yung pagtitiyak nila na protektahan ang conservation of the country's natural resources. So ito po yung report ng 3rd Special Operation Unit sa pagkakadakip sa ating kahabi na CWR holder na pero nahuli pa rin. So ito lang po yung ating may sasabi, may advice para sa ating mga kahabi na nag-aalaga, nagpaparami at nagbebenta. Natiyakin natin na sumusunod tayo sa panuntunan ng DNR o yung itong Republic Act 9147 dahil ito yung nagiging grounds nila sa atin sa pagkakahuli, yung without the necessary permits by the law. So ano ba yung necessary permit na hinahanap nila para hindi tayo
matawag na illegal trader. So, ang tamang pagbebenta ng ibon mga kahabi. So, nandito na tayo sa part ng breeder. So, sa seller. So, kung tayo ay CWR holder at kung tayo ay wildlife farm permit holder or permittee, meron po tayo mga pribilehiyo na pwedeng magbenta ng mga species na ating inaalagaan. Sa CWR holder mga kahabi, hindi natin po pwedeng ibenta yung naparehistro natin sa DNR. So hindi po yan pwede. Lagi yan natin ikikip. Ang pwede lang po natin ibenta yung mga progenies na mga paanak, mga kahabi, paalala, yung mga paanak ng naparehistro natin. Okay po, malinaw. Pangalawa, yung non-CITES po ang pwede lang nating ibenta. Kahit meron tayong paanak na ibang species, halimbawa San Conure or GCC, kasi ito naman yung kadalasan nating inalagaan, meron silang mga progenies, hindi pa rin natin sila pwedeng ibenta kahit mga anak, mga progenies sila nang naparehistro nating ibon. Bakit? Dahil tayo po ay Certificate of Wildlife Registration lamang or CWR. Hindi tayo pwede magbenta ng mga CITES species. Yung GCC po at saka San Conure ay CITES po sila, napapabilang po sila sa CITES appendix. So, mga non-CITES lamang po ang pwede or inaalaw or pinapahintulutan tayong magbenta ng species. Nabanggit dito, Indian ringneck naman po yung benenta. So, yung Indian ringneck po ay non-CITES. Yes po, tama po. Non-CITES po yung Indian ringneck. Sang-ayon po tayo. Pero, yung report ng 3rd Special Unit ay ang sabi nila, hinuli dahil the act of illegally selling wildlife animals without the necessary permit. So, kulang or hindi nakapag-provide ng mga requirements itong si seller natin. Kaya siya nahuli, na-entrap siya. So, ang tamang pagbenta ng ibon mga kahabi, unang-una po, agreement ng seller at ni buyer. Yun po mga kahabi, agreement mo, mag-usap muna kayo kung magkakasundo kayo sa proseso, sa pagbayaran, sa presyo ng ibon. Pangalawa po, mode of acquisition. Ano ito? Yung mode of acquisition, pag CWR ang magbebenta, kailangan gagawa po tayo ng deed of sale or deed of donation. Pag wildlife farm permit naman po ang magbebenta, official receipt po ito o yung resibo. So hindi na niya kailangan ng deed of sale. So yun po ang mode of acquisition. Dapat po sa CWR notarize. Ipapanotaryo pa po natin. Sa wildlife farm permit po, hindi na po. Yung ibang wildlife farm permit, official receipt, at meron pa silang binibigay na certificate. Ito ang pangatlo, ito medyo maraming naguguluhan dito. Yung LTP o yung local transport permit. Ang sabi, within area, ay wala nang LTP na kailangan. Pag lalabas sa ibang area, kailangan pa ng LTP. So, kailangan iklaro natin ito sa DNR dahil sabi ng iba, talaga namang bawat region ng Department of Environment and Natural Resources ay mayroong kanya-kanyang pagkakaiba ng mga rules, regulation, policy, and guidelines regarding po sa bentahan ng ibon. So, mas maganda ay iklaro natin sa DNR na ating nasasakupan kung ano nga ba yung tamang mga dokumento sa ganitong usapin. So, yun po ang maganda dyan mga kahabi. Pang-apat, veterinary certificate. Na kailangan ikukuha natin ng health certificate yung ating ibebentang ibon doon sa veterinary. Pang-lima, inspection certificate.
Pagka kuha po natin ng mga dokumento, ipapasa po natin ito sa DENR upang i-inspect naman ng DENR yung ating ibebentang ibon at ipisyuhan tayo ng inspection certificate. Na pang-anim po ay yung copy ng QBR ng breeder or niche seller. Yung latest po na copy ng QBR. Copy rin ng ID o yung government ID both ng buyer and niche seller. At copy rin ng CWR or Wildlife Farm Permit ni breeder or niche seller. So lahat po ito ay i-attach natin. Siyam po ay yung payment. So paano po yung payment nyo? Kayo na po ang mag-usap kung paano nyo i-settle yung payment. Yung pang-sampu po na kailangan natin sa tamang pagbebenta ng ibon, kumplituhin muna natin ito mga kahabi bago ibigay ang ibon. Dahil marami sa atin mga kahabi na nauuna yung ibon. Later na yung dokumento. Kaya nakakakuha ng grounds yung mga maritime police. Nakakakuha sila ng butas na tayo ay hulihin. Yun po ang nagiging problema natin. Dapat ito ang isinesettle natin. Huwag muna tayong maging makabenta lang, ika nga. Yun ang nagiging mindset natin na makabenta lang, to be palo na lang yung mga documents. At iwasan natin, ito yung panghuli natin, iwasan natin na sasabihin natin, to be palo na lang yung mga dokumento. So, totoo nga naman mga kahabi na medyo may katagalan yung pag-process ng mga documents. Minsan, inaabot ito ng 2 to 1 month bago ma-release or makompleto yung mga dokumento. Doon naman sa buyer ay dapat unawain nyo rin na kung bakit ganito ay yung kalakaran sa pagbebenta ng ibon. Parehas naman natin iniingatan ang breeder at si buyer. So, ito ang mainit na usapin sa social media ngayon na pagkakahuli ng CWR holder na hinuli pa sa pagbebenta, lalo na sa group natin. So marami-rami tayong mga opinion na naririnig, marami tayong mga komento sa group na nakikita, nababasa. So gumawa tayo ng content na para ito naman yung ating kapamaraanan para makapagbahagi naman tayo ng ating opinion, komento dito sa naganap na pangyayari sa ating kahabi na CWR na hinuli pa rin sa pagbebenta ng ibon. So muli mga kahabi, sa pagbebenta natin ng ibon, sa pag-aalaga, medyo bihira yung nahuhuli sa pag-aalaga eh. Ang karamihang nahuhuli yung sa pagbebenta, tinatawag nilang illegal trading. Pero yung sa pag-aalaga ay di bihira tayong nakakarinig ng balita. Meron, although meron. Kaya huwag natin papaliwalain yung mga bagay na hindi naman tayo inuuli dahil isa o dalawa lang inaalaga natin. Basta exotic birds, kailangan po may pahintulot sa DENR sa ating pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta. So yun po mga kabi, kung nagustuhan niyo itong talakayan natin regarding po sa buhay mag-ibon, pagbabahagi, awareness sa ating mga kahabi na nagbabalak magbenta, na dapat kumpletuhin muna natin yung mga dokumento, yung transaction din po natin mga kahabi. Kilalanin natin kung sino ay yung ating nakaka-transaction. So sa tamang pagbebenta muli mga kahabi, ito ay lagi kong pinapaalala. Lagi natin dapat itong i-comply bago natin ibenta ang ibon. Agreement ng buyer at seller. Mode of acquisition, dapat nakanotaryo. Local transport permit, ito po mga kahabi, napakahalaga nito. Ang local transport permit. Ako nga, kahit isang city lang kami, kailangan pa rin ng local transport permit. Bakit? Once na ilalabas mo yan sa inyong tahanan, kailangan na ng transport permit yan kahabi. Dahil pag na-checkpoint tayo, walang LTP, questionable na yan. Kahit isang lugar lang tayo, 100 pesos lang naman po ang LTP. Bakit tayo manghihinayan kung kasiguraduhan naman ng pagka-transport natin ng ibon. Di ba mga kabi? 100 pesos lamang po ang bayad sa
LTP. Veterinary certificate, kumuha tayo. Kasi nagbebenta tayo, i-comply natin lahat ng mga requirements ng DNR, requirements natin, inspection certificate na nagmumula sa DNR, copy ng QBR, magkano lang pa photocopy, ID, hingian natin ng ID yung ating buyer, yung ating ID pagkakakilanlan na legal tayo. Bakit natin ito itatago yung identity nating breeder, yung identity nating seller? Magpakilala tayo para nagiging legit tayo na breeder at seller. Sa payment, kayo po na po mag-agree. Kayo naman po ang mag-transact. So, agreement na lang po paano yung bayaran niyo sa payment. Dapat kumpletuhin ang mga dokumento bago natin ibigay ang ibon. Dapat po magkasabay sila. Magkasabay. Hindi nauuna yung ibon. Po, dapat magkalakip sila. So yun po mga kahabi, maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pagbebenta ng mga exotic birds. So unahin natin yung sarili natin bago yung iba. I-comply natin ano ba yung kulang pa natin sa ating pag-aalaga ng ibon. Maganda ang buhay pag merong kaalaman sa pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Olen Avery, at iba pa.